Isang magandang gabi mga kabarangay. It is Thursday, 8 p.m. na naman po. Kasama na naman po ang inyong kabarangay at kapitbahay. Kuis Edge po, magandang gabi. Habang inaantabayan na pa po natin ang ating ilang mga kasama na makasali ho ngayon sa ating balitaktakan, kwentuhan, ukol dun nga sa ating main topic bago tayo tumawid po dyan. Maraming salamat po muli sa inyong pagantabay. Pasensya na ho kayo last week, wala po kami. But we made sure. Pare, magandang gabi. Oo. Yes, good evening. Oo, magandang gabi, Darisay. Oo. Magandang gabi po sa ating mga kabarangay at welcome po sa ating Balitang Lagro Live. Yon. Thank you, Pare Goy. At bago tayo tuloy-tuloy ang magsimula, si Boy B nasa backstage. Tulad ng aming ipinangako, meron ho kaming ipaparaffle muli mula sa ating sponsor for this episode, Coffee Break. They're located doon po along Ascension Avenue. Yung pwesto po dati ng guys, nagsisimula sila. Yun po ang pwesto ngayon ng Coffee Break. Yung tapat po ng Vargas Civic Center. Yun po. Nabisita ko actually kanina, gusto ko sanang kausapin yung nakatoka ron, kaso daming tao, kaya minabuti ko na lang nabalikan na lang sa susunod. Tapos sinempohan pa na medyo may konting pag-ambon. Pero anyway, Boy B, bago tayo tuloy-tuloy ang makipagkwentuhan sa ating mga kabarangay, baka nandiyan dyan na yung ating, sabihin mo lang if okay na yung ating roleta para magpa-raffle tayo. Yan. Alright. Pero bago yan, habang inaantay natin si Boy B, Sige lang. nabanggit mo na ba sa ating mga kabarangay yung magaganap na public consultation, no? Bukas. Sige lang pare, tuloy mo lang. Okay, opo. So inuulit ko, magkakaroon tayo ng public consultation bukas regarding ito sa one-way traffic scheme along major thoroughfares in Lagro Subdivision, no? So, meron po tayong inilalatag na magiging solusyon o maaring isolusyon po, no, sa mga traffic na nagaganap sa atin, especially pagkalabasan po ng ating mga estudyante sa elementary at high school. So, yun po, kailangan po natin makipag-kooperasyon, no, para po malaman natin kung epektibo talaga to, no. Pero tingin ko magandang magandang plano to, no. So, magbigay lang ako ng konting idea, no, sa pagkakaalam ko, from taas sa Mercury Drug, pababa, no, yung mga pababa, Flores de Mayo na, no, kakanan sila. Tama ba ako? Kabebe? Okay. I-post muna natin yan, Darisay. Magandang mapag-anohan muna natin yan dahil itutugma natin yan doon sa mga komento naman ng mga ilang mga residente natin. Nagpa-survey po kasi kami kanina, no? At may mga ongoing na mga post. Nagka-copy ka. Ilang saloobin ukol doon sa proposal. Though we have yet to confirm yung Naghang yata si Sir Edge. O so yun po meron tayong inilalatag na ganyan po, no? Kaya importante siguro naghang ka sorry pare, nag-ano tayo. Hindi, sasabihin ko sana sa iyo, Darisay, i-post mo muna yung babanggitin mo. Itutugma ka ako natin yan mamaya doon sa mga pagka ito na magiging kwentuhan natin. I-ano muna natin yan. I-park muna natin yung ikikwento mo para may tugma rin natin muna kasi may mga nakikita na tayo mga ilang comments at ayon nga doon sa survey na ipinost natin kanina, majority ayaw ng one way, no? Oo, yan mamaya Pipes. Oo, sige. May mga saloobin na. Basahin ko na rin lang habang wala pa si Boy B. Yes, pare. Meron kasi mga ilan sa residente natin na magkakaroon ng disadvantage at meron din naman yung advantage sa kanila. So, ayun, maganda rin siguro yung mga ewan ko sa akin kasi pagka one way, paikot yan, ano. Anyway, i-check po natin yan, ano, kung ano po yung majority. Pero maganda siguro mapag-usapan yan, kaya nga meron tayong public consultation bukas, no.
para po malinawan at may paliwanag ng gusto kung paano po ba yung sistema ang gagawin dyan. Taga lang, Boy B, nag-post pala siya. Sorry, nga pala, meron nga pala tayong sumagot sa tanong ng tambay natin. Okay. Sinama mo na dyan. Salamat, Boy B. So, magpaparaffle tayo ngayong gabi. Unang-una, would like to thank Coffee Break muli. Maraming salamat, ma'am. As promised, dadalawin po natin kayo dyan by next week. Chechepohan natin. Ang dami kasing bumibili ng una. Maganda yung pagkakapwesto. Hi, Michelle. Magandang gabi. Paraffle muna natin isang drink mula sa Coffee Break. Ang paparaffle natin ngayon isang drink at saka isang pizza. Mula sa Coffee Break. Yung drinks muna po, Boy B. Paraffle natin. Kaya ito. Iikot na po ating ruleta mga kabarangay. Ito yung mga nanood sa amin last week at saka sumagot sa tanong ng tambay. Ang unang nanalo ng ating Coffee Break ay si walang halong daya yan, ha? Joanna de la Cruz Rempilio, nanalo ng Coffee Break. Magandang gabi, madam. Ayos Kita mo nga naman, no? Ayos ganda lang simulain natin, Boy B, ha? Binuenas lang po. Wala ho tayong dyan, ha? Ayan po. At of course, yung atin naman pong last na paparaffle courtesy of Coffee Break, matatagpuan po siya sa along Ascension Avenue sa tapat ng Vargas Civic Center. Yun po, yung dati yung pwesto ng guys. Oo. Katabi niya yung kay Ate Jocelyn, yung nagpapaserox kay dati. So, yun yung dati yung pwesto niya. Len! Babawi ka ngayon, ha? Magandang gabi sa iyo, madam. Oo. Ayan, sige pare, parapol na natin yung pizza mula kay Coffee Break din po. Kasi mga guys, hindi lang milk tea at coffee ang inaalok nila, pati rin po pizza. At ang nanalo naman po ng pizza mga kabarangay ay si... Uy! Nanalo muli! Michelle Oralio! Ma'am! Grabe naman po pala. Tindi na agimat ni Ma'am Michelle. Brad, alam ko mas madalas to manalo ngayon, Hello, ma'am. Magandang gabi. Congratulations, Magandang gabi po. Hi, Pat. Oo, magandang gabi. Sa tungkong langit daw si Pat. Oo, nasa tungkong langit. Yun, no? Oo. Ma'am Joanna, congratulations ulit, Michelle, Oo. Grabe ka naman, Michelle. Parang pang-ilan mo na to. Ayan, abang-abang po ulit tayo, At, At congratulations muna sa ating mga winners. Ito yung mga nanood sa amin from last week para dun sa mga ayun, ikaw rin pala yun. Nandito pa pala yung barley mo, Michelle. Salamat sa pagpapaalala. Hindi ko na kinakailangan hagilapin. Ayan, yan. Ayan, Dalisay. Bago tayo magtuloy-tuloy, balitaan muna natin sila sa loob at labas ng ating barangay. Daanan muna natin ang 2 minuto ng balita sa loob at labas. Ito ang balitang Lagro ngayon, pare. Dalisay muna sa The Philippine Star. Naalala mo, pare, si Ricardo Cepeda, nakulong to noong nakaraan, matagal na siguro, mga parang 4 months ago. Actually, pare, ayon dito sa Philippine Star, ngayon, pare, nakalaya siya pagkatapos ng 11 buwan. Pinayagan siya ngayon. Pinayagan siya na mag-bail. Pag-bail due to estafa charges daw. Ayon muli dito sa kanyang kaso, siya lamang daw ay isang endorser at hindi siya parte ng kumpanya. Ayun. Sige. So, maganda, so nakapag-bail po si Rick. At pare, hindi ba kasama mo to sa Batang Quiapo? Yung time na nahuli siya, magkakasama kami. Yun Ayun pare, so suspense na lang, pare, kung babalik to, Babalik ba to? Kasi nandila sa labas na Tingnan natin. Yan. Salamat, Dalisay. Yan. At syempre, mula naman muli sa Manila Bulletin. Ngayon ko lang nalaman, ang PhilHealth now, ang coverage daw ng PhilHealth, kasama na ang leptospirosis at saka mga dengue treatments. Yun sa PhilHealth daw po, inire-reassure ang publiko na ang coverage daw ng hospitalization, kasi nga, tag-ulan ngayon, no? At baha, kasama sa related
Oo, kasama na pala rito leptospirosis at dengue. At hindi ko akalain na hindi pala siya kasama dati. So ang sabi, ayon lang dito sa statement ng PhilHealth ay ang package benefits for dengue fever and dengue hemorrhagic fever ay nakaset daw sa 13,000 pesos to 16,000 pesos respectively. Tapos pare ang coverage ng leptospirosis ay nasa 14,300 pesos. Hindi ko alam hindi pala kasama to doon. Okay, salamat PhilHealth. So, bali ngayon pa lang nila isinama, no? Dahil sa tagulan, Oo. marami talagang case, no? Oo. Regarding sa leptospirosis and dengue. Oo. Uso Ay, get talaga. well soon nga pala. Oo. Uso nga ngayon pare. Oo, dahil nga sunod-sunod tagulan, bagyo. Get well soon nga pala doon sa anak-anak ni Brad Emerson, oo. Get well soon. Ayun. At mula naman sa inquirer.net, pasok na tayo ng konti politika. Alice Go na cite for contempt dahil hindi na naman sumasagot ng maayos. Ngayon nasa kongreso na naman siya. Ayan. Sabi dito ng House of Representatives, panay ang iwas daw po ni dismiss Bamban Mayor Alice Go. At ngayon, na-cite siya for contempt. Pag contempt yata, pare, makukulong to. Na-detain pala. Sorry, na-detain siya. Hanggang matapos daw po ang proceedings. Sa Congress, ganun, no? Oo, parang ganun nga yung mangyayari niyan. Pero, teka, kumpirmahin natin. Sabi rito, hindi pa pala actually nila kino-confirm yung facility kung saan madedetain daw si Go. Kasalukuyan kasi nag-stay siya sa PNP Custodial Center. So baka raw siya malipat sa Correctional Institute for Women. So simula nung na-deport siya rito, diretso na siya sa Custodial Center ng PNP. Ayun. So yun po yung mga higit kumulang 2 minutong balita sa loob at labas ng barangay. Kamustahan muna tayo, Brad. Ano ba mga balita rito sa buhay-buhay? Ayan, check po natin yung mga nagko-comments. Ayan, oo. Makita yung mga comments, Di mo nakita? Bantay Bata, nagpapa-shoutout po pala si Pipes Nables sa Bantay Bata at sa bagong principal ng Lagro Elementary School na napakabait. Uy, sino po siya? Pakilala naman po tayo. Ayan. Oo nga eh. Ayo, sino ba yung diyan? Oo. At siya, mayroon ng panundot si Pipes dito. Sana gawing one-way ang Lagro Elementary pag uwian, kawawa mga bata, titigas ng ulo ng mga dumada. Ayan mo, makakarating tayo dyan, brother. Makakarating tayo dyan. Oo. Ayun, oo. Thank God tayo dahil hindi tayo binaha, mga kabarangay. Oo. At alam mo naman, nakakapagtaka lang, no? Parang ang hirap ngayon tumansya. At buti na lang binigyan tayo ng kalayaan ng magdesisyon para sa mga anak natin, lalo pag umuulan at naghihintay tayo umantabay kung masususpindi ba ang mga klase. No? At buti na lamang kako, oo. Tama naman din, choice nyo pa rin yun mga parents. Kung talagang nag-aalangan kayo para pumasok pa yung anak nyo, huwag nyo na papasukin. Mahirap magkasakit ngayon na ba? Hindi biro ang gastos. Tama naman yun. Pag kinakailangan kayo na mismo mag-decide kung talagang sa tingin nyo, lalo kung binabaha yung sa lugar nyo at may hirapan yung mga bata. At saka syempre karaniwan, damay na rin yan pare pagka lalo traffic, no? At wala tayo halos masakyan. Oo. Hindi man tayo binabaha. Yung problema naman yung biyahe. Yes. Kaya nga kailan ba yun? Tuesday, di ba? Nagdeklara na walang pasok pero at least hindi naman umulan ng time na yun, ano? Pero minsan kasi magulo rin ang natin, forecast. Oo, kaya nga pag-asa, umaasa tayo na tama yung nila. Ayan. Okay, may request pa rito. Si Pipes. Sige, subukan natin, sir. Minsan, Bro Edge, i-guess mo yung principal para mas makilala. Sige. Yan, maganda po yan. Di ko alam na ano. Oo, maganda nga yan. Tapos doon pare, masundutan ko lang pala, dali sir, bago tayo naghiwalay kanina. Nagpapasalamat kami nga pala. Nag-donate pare ang Meralco sa tulong po ng ating lupon, si Engineer Francis, ng mga pre-owned, mga dating gamit na mga hagdan na ginagamit sa Meralco. Abay, napaka-importante po niyan sa kadahilan ng sa mga
Kaysa minsan magantay tayo at manghingi ng tulong minsan sa mga hindi naman tayo tinatanggihan. Pero syempre, depende at sa oras. At least iba na yung meron ka sariling gamit. So tinanggap siya kanina through Engineer Francis, in-endorse niya kay Madam Secretary Mayora, kay Tabones. Tinanggap kanina to. At yun, salamat to Meralco ha. Salamat sa pag nyo, paglaan po nito. Maganda Napalaking pa yung tulong na ho hagdan ito. eh, no? Ito yung mga Oo, double maayos pa ladder, yan ano? doon, pare. Gamit talaga ng Meralco, no? Oo. Pero pare, may suggestion sila pare, para kako hindi na kako. Maganda raw magkaroon minsan ng boom truck. Sabi ko, ano yung boom truck? Yun yung parang may basket ka pala pare. Yung automatic Mm. na umaangat, nandoon yung tao. Yung ginagamit din ng Meralco. Sa mga Yeah, barangay yeah. pala sa ilang probinsya, may ganyan pala. Sana maka-request din tayo ng ganyan, no? Oo. Okay, pero Syempre, Sige okay, pare. para magampanan din natin, no? Mga pagpuputol ng puno, no? Sa mga Oo. sagi na sa mga kuryente. Oh, tsaka sa mga ilang pang mga emergency, wag naman sana. Pero pagka kinakailangan, magantay pa tayo ng medyo malaki-laking, alam mo yon malaki, maghintay pa tayo na tutulong sa atin. Ayan, oo. At syempre, So, bali, well, bali sige ngayon, pare. wala tayong guest ngayon, ano? Ang Oo pare. i-discuss lang natin regarding dito sa ating ilalatag, no? Na traffic scheme, no? Yung one-way Mm. traffic Oo scheme. pare. Tama ka pare. Oo, kasi Okay. maganda kasi unang-una pare. Actually, kailan ko rin lang na ano to. Nagpa ata ng pabatid yung ating barangay. Kailan ko rin lang nakita to na meron palang public Nawala yung audio consultation, mo? brother. Nawawala ba audio ko? Nawala. Ayan. Ito, okay na? Wala pa rin. Ewan, wala Test sa mic, akin eh. test. Pero Okay. naririnig kita, pare. Boy, Hindi, pinaririnig naririnig mo ko ba si kami? naririnig Check ko mo kayo yung jack parehas. mo. Biglang nawala eh. Pero naghahang si Kuis Hindi ka Dalisay. marinig. Ako ba loud and clear? Loud and clear ka, Kuis Dalisay ko, Dalisay. naririnig mo Kaya ako lang ayon kay naghahang Boy yung B. audio mo. Naghahang daw yung sa'yo, pare. Ayan. Teka lang ako, mga kabarangay. Meron tayong konting technical difficulty. Pero naririnig ko si Dalisay, Brad. Tayo lang hindi narinig ni Dalisay. Boy B? Oo. Ayan, oo. Oy, maganda gabi, Jean. Oo, pare. Bagong lipat pala kayo dyan, Brad. At saka, of course, Papa Boy at Roma mula sa Cebu. Magandang umaga sa iyo dyan. Ayun, sa mga puno sa likod ng park natin na malapit sa mga bahay, sana maputulan, delikado, mga sanga po. Oo nga pala, sa Centennial Park. Oo. Kaya importante rin yung boom Good truck. evening, Boss Charles. Oo. Dalisay, naririnig mo na ako, pare. May audio ba ako? Meron kang audio, meron ka. Pero ako naririnig mo ako. Meron kang Mahina ka, mahina. audio. Mahina yung audio mo Ako eh. naririnig mo ako. Hindi, mahina. Mahina ba audio ko? Aba. Teka, Boy B, narinig mo ako, Boy B? Oo, Kuis, naririnig kita. Sandali, hindi mo ako naririnig? Naririnig kita, Hindi. Kuis. Mahina, mahina. Okay. Teka. Labas muna ako, balik ako ha. Tayo mo ako dito ha. Basahin mo lang mga comments dyan, pare. Sandali lang ha. Check mo yung ano mo, yung headphone mo. Hindi, naririnig ako, pare. Rekta mo na. Tanggalin mo na sa jack. Alright, so yun po, no, inulit ko po, mas maganda po siguro na tayo po ay pumunta bukas sa imbitasyon ng ating punong barangay para po ito sa public consultation, no, regarding po sa one-way traffic scheme, no, na planong ilatag po. Sa tingin ko kasi isa rin po ito sa magiging kalutasan, no, sa pag-iwas sa mga trapiko, especially pagkalabasan po ng elementary at high school. Ang nangyayari po kasi may mga kasalubong tapos naka-stop po yung mga pampasahero natin na e-bus or jeep. So nagkakaroon po ng traffic. Tsaka siguro maganda rin pong subukan lang natin ano kung paano po ang magiging flow ng ating mga sasakyan din sa ating barangay. So yun po.
I think importante po na tayo po ay umattend bukas sa ating public consultation regarding po yan sa one-way traffic scheme. Alright? Ayun po, tayo po nag-iisip po ng mga paraan, no? Kung paano ba magiging maayos yung daloy ng ating trapiko rito. Ay maiwasan din yung mga salubungan, ano? Tapos may mga kapark sa kalsada, so talagang nagkupas po rin ng traffic. Right, so antabayan na po natin si Edge, no? Inayos lang po yung kanyang audio at medyo talagang hindi ko rin marinig kanina Bigla siyang humina. So, ayun. Ito, naririnig na po ako, mga barangay. Ano na nangyari? Okay na ba? Naririnig na po tayo? Mahina ka pa rin. Mahina pa rin? Oo, ba't kaya? So bukas po, open po sa lahat. Pwede po kayong maglatag ng iyong mga suggestions. Kaya importante po na sana dumalo tayo sa ating public consultation bukas. No? Sorry. Para po marinig din po ng ating punong barangay ang mga different ideas, no? Mga sari-saring suggestion para po sa ikakaluwag ng trapiko dito sa ating barangay. Brother. Hindi sana ako paumanhin, parin Jojo, hindi kita marinig mahina naman yung dating sa akin. Pero naririnig daw tayo ng ating mga viewers at nakikita. Bago ko i-troubleshoot dito, basahin ko lang yung ilang. Bakit natin importante mapag-usapan ito ngayon? Dahil bukas, may consultation. May consultation po tayo. Gaganapin alas 4 ng hapon sa covered stage, no? At dito pag-uusapan yung proposal na magkaroon ng one-way traffic sa Lagro. At humingi tayo ng survey sa ilang kabarangay natin para at least yung magiging chief proponent po nito, sa pagkakalam ko si Kagawad Vladi yung titimon nito bukas. Pero of course, sa leadership din po ni Kap Leo Gara at ng mga konseho in support of this proposal. Pero magandang marinig, syempre, yung saloobin ninyo mga kabarangay. Kasi tayo rin halos ang gumagamit yan. Gusto natin maging involved din tayo. Teka lang, balik si Dalisay. Ayun. Boss. Lumakas na uli yung audio mo. Malakas audio ko. Okay na uli, Oo. Kaso sa'yo parang pero malakas daw. Pipilitin kitang tingin pare. Hintayin mo lang sa sandali. Babasahin ko lang itong mga ilang saloobin ng ilang kabarangay natin, Dalisay at mga kabarangay ukol dun sa pag-uusapang one-way traffic. At maganda mapaliwanag ni Dalisay rin yung nakikita niyang magiging proposal, no? At magandang may idea na rin kayo para kung maka-attend kayo bukas, pero kayo may sasuggest. So, yung tungkol muna sa kung payag ating mga kabarangay sa one-way traffic, ayon sa ating kabarangay na si Benji Franco, well, suggestion niya, dapat daw lagyan ng humps ang main thoroughfare ng Ascension at Flores de Mayo, pati Haring Constantino nagiging alternate route, puro hataw dumadaan. Okay. Ayon naman kay kabarangay Rome Jacinto, no, our main roads are sized and designed for two-way traffic. Clear the length of these roads from unnecessary parking and stop the stupid plan of inconveniencing the residents. So, maganda makapunta rin kayo sa Rome. Pero maganda, salamat sa sa comment nyo. Ayan. So, karaniwan at nagpa-survey din po tayo kanina at ikaw muna, Dalisay, ano po yung nakikita nyo magiging ruta ng ating one-way traffic, sir? Well, sa aking palagay, no, ito yung narinig ko na rin. Pero makukumpirma pa natin to bukas, no, sa public consultation regarding sa one-way traffic scheme na yan na maganap bukas. Pero sa nakikinit ako, no, from Mercury, pababa, kakanan na sila ng Flores de Mayo. At yung mga pumapasok naman dito sa Arco ng Bristol, yun naman yung diretso rito sa Ascension hanggang pataas. So bali from Mercury, kakanan lang sila sa Elementary going to Flores de Mayo. So ganun lang naman po ang mangyayari dyan. At sa tingin ko, magiging ikagaganda nito, katulad niya pagka labasan ng mga schools natin dito, talaga namang
grabe ang nagiging traffic na nangyayari, no? So at least tuloy-tuloy ang flow niya. Kahit tuminto yung mga pampasaherong e-bus dyan o jeep, no? Pwede kang tumuloy-tuloy dahil one way naman yan. Hindi katulad dati na pag two-way yan, may salubungan na, talagang nagkaka-traffic-traffic na nag-i-stack ang mga sasakyan. Siguro maganda rin subukan natin, no? Tingnan muna natin. Oo. Yun yung nakikita ang magiging ruta noon. Kasi nga naman, kung titingnan natin yung takbo ng trapiko natin, magmula sa Bristol, pagpasok ng gate ng Lagro, yun na yung paakyat, no? So, ang magiging siste, at malamang yun ang magiging ikot niyan, tingin ko, yung papasok, yun yung one way. Yung papalabas sa may Flores de Mayo. Yes, so kung tama yung pagkakaintindi ko. Dito yung mga tiga-Ascension, no, na nagko-commute, ano. Katulad yung sa amin, paglabas mo ng gate, papara ka lang ng bus dyan, ng e-bus dyan or ng jeep. Makakaano ka na. So mangyayari yan, sila naman yung babaybay lalakad ng konti sa kabilang, sa may Flores de Mayo, doon sila mag-aabang. Ganon. Basahin lang natin ilang mga nagkomenta doon sa ating survey. Ukol mula si Del Calub. Pakitanggal na lang po yung mga nakapark sa major roads kasi tungkol nga sa decongesting the traffic, no? Sabi rito, pakitanggal na lang po yung mga nakapark sa major roads like Ascension Avenue and Flores de Mayo. Tapos, idisiplina daw mga Egypt na tumabi pag nagsasakay. Mahirap kasi dyan yung mga commuters na nag-aabang ng public ride. Okay. Oo, isa nga sa mga karaniwan. Basta nagpara, hindi man lang tumatabi yung ibang mga sasakyan. No? Hindi naman lahat, pero karaniwan, ganoon na nangyayari. Kaya nagkakaroon ng bara yung daloy ng trapiko. At ayun, isa rin doon komento ni Daniel David, pare. Pakiayos na lang, double parking dyan sa kanto ng Flores at Misa de Gallo. Kala mo, nakaparada din doon na galing sa picture lisensya, di alam walang paki sa public road rules. Okay. Tama rin naman. Sabi naman ni Tony Park, dapat ang isaayos yung parada ng mga sasakyan, gawin nilang one-side parking. Ayun. Tapos po, kudos daw, sabi ni Ma'am Isa Gonzales Munoz, kudos sa Barangay Council na binibigyan talaga ang mga constituent. Ano masasabi mo rito, Brad? Regarding sa one-side parking, malalaman din natin bukas yung kasagutan dyan. No? Alam ko meron ng sagot dyan sa matagal na rin pinopropose ng ating punong barangay regarding sa one-side parking. So, importante po na tayo umattend, no? Para rin maibigay natin ang ating mga suggestions, gano'n. Bukas po. Pero naunang i-propose yan, alam ko yung one-side parking eh. Mas maganda bukas malalaman natin kung ano yung dahilan, kung ba't matuloy-tuloy yan. Ayon naman sa kabarangay natin si Virgilio Laping, sabi niya, anong ginagawa raw ng BPSO? Ang dami nyo, magtrabaho kayo. Wow. At well, sir, maganda ho sir, para malinawagan tayo sir, kung makakapunta po sila. Isa lang to sa mga tinitingnan nilang kasalukuyan kasi araw-araw na nagiging problema. Hindi ho dahil tayo, no? Kung mapapansin nyo rin naman pagka nagko-commute kayo, no? Doon ang BPS talaga natin. Talagang minamandohan ng traffic. It's just that talagang sa dami ng estudyante, alam ko nagiging problema lang to paglabasan at pagpasok eh. Doon lang sa Lagro Elementary at saka sa Lagro High School. Kaya siguro, siguro magandang itanong po dyan, no? Kinakailangan bang permanente? Pwede ba siguro eksperimentuhan, no? Maganda siguro subukan muna, no? Kung hindi naman talaga may oras lang ganyan. So, mapag-uusapan yan bukas eh. Kung ano talaga ang magiging sistema diyan. Ayon naman kay pareng Charles Roma, magiging problema niyan lalayo ang mga bababaan ng mga pasahero. At hintayan at hanapan ng mga may edad na iwasan lang siguro ang mga nakapark sa mga main road. Tama rin naman. Si Parin Jean Bernardo, Boy B, meron na i-share kanina eh. Ayan, bago kay Brad Kuya Boyet. Sabi ni Jean Bernardo, kung sakaling maganda suggestion sa one-way traffic, lalo na sa pagdating ng Lagro Elementary at Lagro High School na may time limit like 2 to 3 minutes lang ang loading at unloading pero para dumalo yung traffic. Pero alam mo naman natin pre, hindi talaga nasusunod yung 2 to 3 minutes na
Unang-una kasi, wala tayong Sa hindi designated na lumalabas antayan. Yes, pare. Sige, sige lang, sige lang. hindi yan, may mga lumalabas yung sasakyan sa sa may dito sa plaza. Anong kalye to? Misa de Gallo, no? May mga lumalabas din diyan at the same time yung mga sasakyan na nakahinto sa mga Egypt. So talagang pera pa yung mga nakasalubong, ano? So talagang pagkalabasan ng high school at elementary, talaga nagkakaroon tayo Oo. ng Ayun, traffic. pare, basahin ko lang. Sorry, Dalisay. Basahin ko lang ito kay Kuya Boying. Kuya Boyet. Dapat lahat ng motorcycle galing taas, kakana na sa simbahan at kung may gagaling sa Bristol, kung maaari, sa Kia na papasok, baka pwede tayo mag-request ng DPOS at City Hall. Public announcement from Stream Media na papabaw sa pagpasok sa loob. Hindi lahat masasakyan papasok sa looban. Oo. Dito papasok naman yung kasalukuyan natin, sir, na hindi tayo private subdivision. So yung mga designated na mga roads ay designed talaga para sa public. Ngayon, ang Tama. hinahabol lang natin kako rito ay of course mais yung traffic situation. Hindi naman ako ewan ko doon ko lang naman nakikita pa rin yung problema sa Lagro Elementary at Lagro High School. Pero of course, syempre, tulad ng napag-usapan, ano ko lang, i-address ko lang Dalisay, may nag-post to si Sir Virgilio Laping. Sir, sabi niya kasi hindi dapat, ang dapat mag-isip-isip ang taga-barangay, lalong sisikip imbis na hati ang dumadaan sa main road, magiging masikip ang daan, lahat isa lang ang dadaanan, tapos kung dyan ka lang sa kanto uuwi, iikot ka pa. Wala nang nangyari sa last meeting tungkol sa parking, ito na naman kung ano na naman ang gustong gawin, hindi niyo na maayos ang Misa de Gallo, kung saan araw naghambal ang mga taxi sa gitna ng kalsada, nakapark paglapit dyan sa barangay, wala man lang pakialam. Okay. Okay, magandang ano yan, magandang insights din yan, sir. Oo. Oo. Kaya nga merong consultation, hindi naman po tungkol sa parking, pero maganda rin mapag-usapan doon ho yan. Kung meron ho kayong na-address naman po yung issue, sort of saying, uko lang doon sa, well, opinion ko lang naman, yung nangyayari sa parking, talagang sa loobin ng hunang yan, nung ating LGU. At though hindi man consistent, at yun talagang dinaan naman sa pakiusap, talagang may matitigas pa rin tayo ulo ng kabarangay na, alam mo na, nagpa-park sa mga hindi dapat maparkan. Wala talaga tayong doon. Ayan po. Ewan ko lang, Dalisay, nababasa mo ba to? Sabi ni Robina Osera, good evening, sir. Sana po ma-maintain yung speed limit. Ayan, dito sa amin. Flores de Mayo siya. Minsan po kasi sobrang bilis ng mga sasakyan din sa Flores de Mayo. Anong comment mo rito, pare? Oo nga naman, delikado yan, pare. Well, kung Dalisay? hanggat maaari naman, minomonitor yung mga yan, pero hindi na siguro maiwasan na from time to time, mo yan, di ba? Wala naman tayong, although meron tayong mga signages dyan na meron at least limit ng speed limit. Oo, talagang hindi nasusunod, pero hindi naman kasi mamomonitor yan from time to time. Maganda siguro pag ganyan, tayo na mismo. Kung parahin natin o sabihan natin. Akin naman, pare, no? Ang nakikita ko kasi dyan, sorry, pare. Nakikita ko kasi dyan sa proposal, ako nakikita ko kasi kung ang issue ay tungkol sa pagtatawid ng mga estudyante at yung alam mo kasi pag nagbuhos na yung naglabasan na yung mga estudyante nagpasukan, kanya-kanyang takbuhan na talagang hindi maiwasan yung trapiko dyan. Pero parang may ilang oras lang naman tapos alam mo yun, tuloy-tuloy na. Ang problema kasi dyan yung pagkuha ng pasahero. Yun nga. Doon ko nakikita, oo. Totoo. Ayan. Basa mo ba yan, Darisay? Hindi. Sorry Basahin muna natin mga tol. Ayon naman kay Miss Abby Bautista Bilbao. Okay. Totoo po. Same experience po kanina. Since may nakapark and waiting na PUV po both sides sa may elementary po, hindi po makalabas ang mga sasakyan ng salubungan lalo po sa mga may ano to. Wala po BPSO para makapag-assist po sa traffic flow. Ay, wala ba? Ayun.
Calling Boss Vince Tesoro, oo. Kasi sa akin, it's not, ewan ko lang we can try, akin lang po labas naman din yung mga kasama ko rito, pero may sarili silang opinion. Ako pwede ko subukan, pero tignan muna natin kung maganda ba yung takbo. Kung mukhang mahihirapan naman, tama rin yung ibang kabarangay natin. Ang dami mo kasing i-consider din dyan sa biglang pagpalit ng ruta, pero let's see. No? Ikaw pare, ano ikaw sa tingin mo? Sa tingin ko siguro kailangan muna nating tingnan kung ano yung mga ginagawang formula ng ating barangay para masolusyonan yung mga bagay-bagay na ganyan. So siguro subukan lang din muna natin, di ba? Wala naman tayong nais dyan lahat, kundi ang magkaroon ng solusyon yung mga ganyang sitwasyon, no? Regarding dyan sa traffic, especially sa labasan ng high school at elementary. So siguro yun. Pero Tingnan sa po akin, natin. based on experience pare, talagang hindi naman, dapat lang talaga merong designated na pwedeng sakyan, lalo na pag sa mga schools. Halimbawa pare, yung kanto lang na Misa de Gallo, doon lang kayo, hindi na kayo pwedeng kumuha ng pasahero kung saan-saan para maiwasan na yung maiwasan yung dumaragdag kayo sa problema sa trapiko. Naintindihan naman natin na mahabol kayo sa kota. Yun lang naman ang nagiging din dyan eh. At saka tama rin naman po, yung pag-ikot sa Milagro Elementary, may mga naka-illegally parked po dyan eh, ng mga sasakyan. Kasi yan Basahin ko lang to pare, bago ko tayo sorry po. Robin, kay Boss Robina uli, actually sir, pwede naman po mag-trial. Yun, yun na, paborga rin ako dyan, basta magkaroon lang ng announcement. Yun. Ano sa tingin mo doon pare? Trial muna. Yung nga po yung ating nais sabihin, subukan lang po muna natin. Importante po makita natin kung paano ba masolusyonan yung ating mga nangyayaring trapiko rito. Every time po na magkakaroon ng uwian o pasukan ng mga estudyante. Mangyayari yan kasi kung merong mga palabas ng Lagro, pupunta sila ng Misa de Gallo, ng Flores de Mayo. Ngayon, yung mga packet naman going to Bayan of Quirino, dito naman sila sa kaliwa, sa Ascension Avenue. So, kung para ako, nasa site ko na parang magiging mas smooth di ba? Oo. Kasi ako nakikita ko rito pare, halimbawa, Brad, ito, kwentuhan lang naman. Kwentuhan lang naman. Wag mo kayong okay, kwentuhan lang tayo. Halimbawa ako nasa Ascension, malapit sa simbahan, doon ang bahay ko. Malapit doon sa, halimbawa sa may vulcanizing shop doon, sa may paggagawa ng motor. Ibig mo ba, sa bagay, yun ba yung ruta pare? O kakanan ka dapat ng o doon pa lang malalaman bukas kung ano yung proposal na one way? Sa pagkakaalam ko, from Lagro LM, sa may tumbok ng Ascension, ay doon two-way pa doon. Magkakahiwalay lang yan, yung mga pababa na papasok ng Lagro, yun yung mga kakanan lang going to Flores de Mayo. Okay. So just to be clear pare, ang magmumukhang rotonda, yung Lagro Elementary, yung paikot na yon. Yun ang magiging rotonda. Yan ang sa tingin ko lang na pwedeng mangyari, So malalaman din po natin talagang ganito ba talaga ang ating pinaplano. So importante rin po na tayo talagang makarating bukas para dyan sa traffic. Malalaman natin yan bukas mga kabarangay. Ito ina-analisa lang namin. Siguro yun ang pinaka-practical kasi. Kung titignan po ninyo yung ruta, isipin nyo na lang po halimbawa po, napunta ako yan ng Mandaluyong. Naalala nyo yung Mandaluyong. Yung sa may Mandaluyong, one-way traffic din po dyan. Parang lumalabas po dyan. Hi Ma'am Tess, magandang gabi. Lumalabas na parang yung rotonda, yung buong Lagro Elementary tsaka Lagro High School. Yan, nakikita nyo na ho. So, pag galing ka po halimbawa ng Quirino, bababa ka ng Lagro, kakanan ka ngayon sa Flores de Mayo. Kung galing kang Bristol, papasok ng Lagro, papasok ka naman sa Ascension. So isang ang nakikita ko naman at naintindihan ko rin sa Olobin mga kabarangay natin. Una, nakasanayan na. Pangalawa, siyempre yung magiging epekto nito dun sa yung una, yung mga sasakay na pasahero at yung ba magiging solusyon ba? Ayun. So magandang tingnan din yan. At least ngayon, nabigyan na namin kayo ng idea.
kung paano yung proposal. Sa tingin ko, yun ang magiging mag-proposal eh. Unless baguhin bukas. Tama ba pare? Yes. Yes. So, yung nga, sinasabi ko nga, magiging disadvantage lang dito. Yung mga along Ascension na lalabas ng Lagro, pupunta pa sila ng Forest de Mayo. So, ganun. Kunyari, dito sa lugar namin, babaybay pa ako ng Singkil para doon ako sa kanto ng Flores de Mayo at Singkil mag-aabang ng sasakyan. So, ganun mga mangyayari dyan. Anyway, ano lang naman yan, trial lang naman yung mangyayari dyan. So, tingnan lang naman natin. Yun. Dagdag ko lang tong komento ni Sir ni Boss Robina. Proposed plan po mga sirs ng mga routes at announcement. Yun lang naman ang kinakailangan, no? Para lahat ay aware. Tapos post ng mga tao sa entry point para mapaalalahanan na bagong routes na ma-implement. So kung ako tatanungin, magandang experiment stage. Tingnan natin kung ano may dudulot ito. Kasi ako, concerned ko, una-una, alam naman natin pagdating ng Lagro Elementary School, labasan yan. At yung kanan na sinasabi mo, Dalisay, yun ang nagiging pwestuhan, nagkakaroon ng harang doon kasi labasan na at pasukan ng mga estudyante kasama yung mga school bus. So una-una, saan mapupunta yun? Okay. Well, actually, yan naman ay kalsada. So yun, yun isa. So, hindi naman talaga dapat harangan yan. So siguro may mga inilatag din na para dyan sa mga school service na ganyan, ano? Lahat naman yan may solusyon. Pero syempre, definitely, hindi naman tayo talaga pwedeng magkaroon ng harang dyan. Dahil yan po ay talagang daanan. So, pero may solusyon po dyan. Kasama na rin siguro sa inilatag yan, ano, I'm sure. So, importante mga kabarangay, doon na pag-uusapan na nga ho natin ito, at least meron na tayong magandang mapagkwentuhan nga. At iba-iba opinion ho natin ukol sa issue. Kung may oras ho kayo, no, pasensya na kung hindi tatama sa kasalukuyang oras yung karamihan dahil nga ang may mga suggestion na gawin sanang weekend, no? Pero it's a Friday, it'll be at 4 p.m., no? At kung makauwi po sila at maabutan ninyo, maganda sana naka-live pa yata to. Pero tingnan natin, maganda ka kung ano ho yan para pare-pareho tayo makibahagi, no? Ako, personally, hindi ko ma-attendan yan. Kaya si paring Dalisay lang makakapunta niyan. Dahil nga sa dala ng trabaho. Pwede naman natin i-live, no? I-update yun, ang ating thank you, pare. Mag-update tayo sa ating kabarangay. So yun nga, marami ang nagsasuggest na weekend, pero marami rin kasi sa ating residente, no? Na pag-weekend, talagang family day nila. At saka ito siguro talagang nakaplansya na, no, ang schedule. At ito naman po ay gagawin ng alas 4 ng hapon. Bukas po ito, September 20. So, hanggat maaari po, kung meron tayong mga, ang tawag dito, mautusan na magpunta doon para magkaroon pa ng, di ba? Gusto ko rin malaman, pre, bukod doon sa magiging proposal, no, ano man ang dating sa mga negosyo, di ba? Siyempre, may mga masasagasaan ding negosyo dyan, pare. Karaniwan, one-way traffic, imbis na nakaparada ka na, nandun doon sa kabila yung ano mo, di ba? Yun yung mga gusto ko malaman eh. Along Ascension Avenue, magiging impact naman ito sa kanila. Pero minimal lang naman yun. May makikinabang din sa ganung route, may mga hindi. Sa nakikita ko parang wala na magiging epekto sa ating mga business establishment. Oo. Talagang pinipilit nating ayusin, no? Kasi talagang tulad yan, may mga concern ukol naman sa mga taxi na nakaparada dyan. Pero karaniwan, ano naman ang idudulot na tulong ng mga taxi? Pagka emergency o kinakailangan nyo magmadali, gusto nyo pero yung mga taxi lang yan. Alam nyo, may terminal na ilaan para sa kanila. Ganon din ang mga tricycle. So, wala na akong ibang maisip na pwede nila pagpwestuhan na magiging accessible sa lahat dahil kundi plaza lamang eh. So, unless may maisuggest sila, no? Actually, yan po i-request din ng ating karamihan na residente, no? Na magkaroon talaga ng taxi na kanilang pwedeng yung terminal ba?
So kaya maski pa paano ay nag-allow tayo ng mga mangilan-ngilan na tatlo diyan na limitado rin naman para lang merong Sabi nga na ni Boss Robina, hindi sila makakatenda bukas pero susuportahan daw nila yung trial. Kung magkaroon nga ng temporary trial, tingnan natin kung ano mangyayari. Yan, magandang ano din yun. Para naman subukan. Hindi naman masamang tansyahin. Kung ano, malay naman natin, tama yung magiging maidudulot nito, mas malaking convenience para sa lahat o karamihan, di mas okay. Oo. Yes, at importante talagang pinagtutuunan natin ng pansin, ano? Ang mga ganyan nangyayaring trapiko na especially nga paglabasan. So, doon At makikita saka natin tuloy na sa pre, talagang since baka malamang ma-live mo bukas, magandang sa mga viewers natin ngayon, gabi, at doon sa mga makakanood sa ano natin, feel free to comment, no? At we'll make sure makakarating po sa kinaukulan yung mga komento nila para anumang platform ang gamitin, yung partisipasyon nyo napaka-importante. Lalo yung suggestions ninyo. O, no? Wag lang ho dun sa ayaw mo. Kailangan mapaliwanag nyo rin bakit ayaw nyo. Kung yes. gusto nyo, bakit gusto nyo? Para medyo pantay. At maganda yung ma-realize din ng iba na, ay, oo nga, no? Pwede pala yun. Ayun, parang ganun. No? Kaya, Yes. kaya sa mga pagkakataong ito, mga tol, sa mga makakatid, sana ka ako, at least, nabigyan na namin kayo ng prelude kung ano yung mangyayari bukas, no? At malamang yun din ang mga pag-uusapan. At kung nakikita nyo meron kayo mas magandang maisuggest, edi feel free to suggest po. Importante, nandoon kayo. At nandoon ba kayo physically o yun nga, check nyo po yung update sa Balitang Lagro. Facebook page, ilalay po ni Dalisay bukas po yan. Oo. Yes, So, ayun po. May mga Importante ibang barangay tayo, naintindihan ko naman sentimiento. Kaya po ini-involve tayo, no? Ng barangay na makibahagi. Kasi ang mga bagay na tulad nito, halos pare-pareho tayo ang nakikinabang. So kung at least marinig man lang nila kung sa tingin nilang merong mas matibay na dahilan para ayusin ito sa suggestion nito, di mas maganda. Baka may mga naisip tayo na hindi pa nila naisip, suggest tayo. Yun ang pinakamagandang bagay na may bibigyan natin sa kanila. Oo. At ayun, sa pagkakataon ito, Dalisay, no? Pagsalamat na lang muna nating puputulin yung ating live ngayong gabi, no? At check nyo na po next week. Lahat po ng mga sumala rito, babalitaan namin kayo next. Ayan. Oy, magandang gabi. Teka lang, bago tayo baka may dagdag si Sir. Sir, magandang gabi po. Oo. Oh, Sir may napagkukwentuhan kasi namin yung kasalukuyang ma-expect ng ating mga kabarangay sa consultation. May mga iba na may mga suggestion. Pero alam ko baka ako may makapagbigay kayo kahit dito mabasa natin. Ano ang importansya na makapunta bukas? Yun, Yes. napaka-importante niyan, oo. At habang kung makapag ba si Sir Dalisay, saan naman lumipat pa rin yung flower shop mo? Ito po nasa may simbahan na. Dito po sa may, kung alam niyo yung dating 7-Eleven, yung dating 7-Eleven. Okay. Ito yung parang nasa sakupan pa nung loob ba? Kung tawagin nila yung kay Liban. Oo. Pero malapit ang simbahan. Ay, Ate Angie, oo. Sa simbahan na pala yan, oo. At least yung market mo medyo, hindi lang sa Lagro nakatuon. Ay inilapit lang po namin talaga sa mga tao. At ito po ay talagang by the way, ang may-ari po talaga nito ay sila Paul and Aling. Yan. So, basta importante mga kabarangay, nabigyan natin kayo ng Ako syempre, may kasi rin din ako sa loob ng kulungado sa proposal. At siguro naman, karamihan gusto rin subukan. Baka naman, siguro lang. Ako lang naman gusto ko subukan kahit temporary. Tapos tignan natin ano yung mga butas. Tapos saka natin gawa ng ibang issue. Pero magandang marinig din natin mismo dun sa proposal. Ano ba kung tama ba yung mga pinagpapabanggit namin. Pero doon ko na nakikita kasi yung kinikwento ni Dalisay. Mukhang yun lang talaga magiging ruta .
Pag-akyat mo, Ascension Avenue, papunta sa taas, pagbababa ka, kakanan ka, Flores de Mayo. So, yun ba ay mas magiging beneficial para sa atin, no? So, iiwan namin yung tanong na yan sa inyo, mga tol. At ayun, balitaan namin kayo muli. At naway magkita-kita tayo kahit di man lang bukas physically doon sa kahit doon man lang sa Facebook page natin, makapag-live, pag nag-live na po si Dalisay, na makapag-comment kayo ukol doon sa proposal. Di lang natin ang tanong, Dalisay, sino bisita, no? Kung sino nakaraan kasi mga pumunta, mga taga-traffic management bureau ni Mayor Joy, no? Yung TTMD, tsaka yung sa DPOS. So, titignan po natin bukas, i-update ko kayo kung sino po magiging bisita natin, regarding dito sa one-way traffic scheme na pinopropose pa lang, no? Kaya importante po inyong pagdalo. Ayun po. Ayun, naintindihan ko rin kasi para yung sa loobin ng karamihan, kung napapansin nyo, hindi maiwasan maikomento yung tungkol sa parking. Kasi na ilang sessions na yan, naibalita na rin, di ba? Dumalaw na nga na wala tayong doon. Ang ibig ko po sabihin, yung pangninita po ay labas na ng barangay. Hindi nga ho barangay sumisita, yung mismong MMDA at saka yung LGU na. So kung mahuli man po kayo, no? Kung mahuli man po sa sakay nyo nandiyan dyan, hindi na ho natin maano ho yan. Basta importante nagpaalala nga ho barangay. So nakakainis nga lang ho siguro dahil nga kung ako rin ho nakikita, alam ba, ako'y nahuli, tapos may nakita ako sa ibang lugar, yung yung parking situation, ganun pa rin. Di ba? Parang hindi, parang nadidefeat yung purpose ng consultation ng nakaraan. Kaya siguro karamihan pa rin nagko-comment, yung iba akala nawawala ng pag-asa, wag po. Dahil paliwanag naman po tungkol sa parking, ito namang one-way traffic, nice na ho tayong i-involve, no? Pero feel free po to comment. Ayan, ito po, basahin ko lang ho, nag-post na po si Sir Ricardo Orogo. Ayan. Ang mga ganitong pagkakataon, public consultation ay hindi dapat pinapalagpas ng ating mga residents upang mapakinggan ang kanilang mga suggestions at comments sa usaping ganito. Magkita-kita na lang daw po bukas alas 4 ng hapon sa covered stage plaza. So, importante ho yan para at least, di ba, bago ba sila tuluyang makapag-desisyon ukol dito, alam mo yan, meron na talagang napakinggan kayo ng opinion. Hindi man magiging pabor sa atin, no? O yung maging desisyon ng ilalaunan, at least naging involved po tayo. At hindi tayo nagkulang. At least kahit paano, di ba, nakapag-share tayo ng saalubin natin tungkol sa issue na to. Tama ba, Dalisay? Yes. Yun po. Ang sa akin po lamang, para sa akin, subukan po natin. Trial lang po ito. Tayo po ay talagang nag-iisip, gumagawa ng paraan o ng solusyon para po maresolbahan ang traffic dito sa ating barangay, especially nga po pagkalabasan ng elementary at high school. Yan. So, nais lang po natin maging smooth ang mga bagay-bagay dito sa atin. Oo. At naintindihan ko rin kasi yung salubin yung mga tol, no? Karaniwan nito, ako, nasa may kanto kami ni Dalisay, nasa kanto kami halos sa Ascension. Iikot tayo ng matitigas talaga na ulo na nakapark mismo. No? Tsaka iikot tayo ng Flores de Mayo pa uwi. Talagang, di ba? Sana ako yung mga business owners din naman. No? Nakikiusap po kami. Kung bisita nyo po o parokyano nyo yung magpa-park sa illegally park na na venue, may side streets po tayo, doon nyo na lang po muna pwesto para hindi naman po nakakasagabal. Karaniwan ho kasi problema yan. Tapos pagka sinita kayo, kayo pa nagagalit. No? Wag nating lahat tayo may karapatan ho dyan, maparesidente man o hindi. Sunod na lang ho tayo sa batas trapiko, ha? Ganun na lamang po muna ngayong gabi. Salamat po sa pagtutok po nila. Yes. Makita-kita po alas 4 sa Lagro covered stage.
kasama ko si Sir Ricardo Orogo, siya po magiging Master of Ceremonies at magtatanggap ng inyong pong mga suggestion sa live din po at saka dun sa mga attend physically dun po yun. At sa pagkakataong ito, of course, on the sidelines, pare, baka may gusto kong batiin. Dalisay. Wala naman. Yun lang. Yung bukas, sana makapunta po ang lahat para po makapagbigay ng solution, no, sa ating public consultation regarding po dyan sa one-way scheme na magaganap. Ayun, oo. So yun na lang po. On behalf of KKPP, hindi na umabot. Dala siguro ng malatinding trapiko. Of course, Boy B, Dalisay, Quiz Edge po. Of course, once again, we'd like to thank Coffee Break. No? Coffee Break is located sa may Ascension Avenue, tapat po ng Vargas Civic Center. Yung dati yung pwesto ng guys. Yan. Oo. At maano rin natin. Yung mga dati naging sponsors natin, nakuha nyo na rin ba yung mga nanalo ng Buknoy Pandesal? Yan, salamat din kay Boss Glenn Magtalas. Ayan po. At muli, maraming salamat sa pagkakataong ito hanggang sa susunod huli na Webes. Ito po ang Balitang Lagro Live. Bye po.